For the fact of the matter remains that Congress slashed the budget of the Department of Tourism by no less than 83%. Wow! In terms of its from 1.2 billion Wow! to only 200 million in 2024 and slashed it by half yet again to only 100 million in 2025. Nako, hindi pa umabot ang 2028, ganito na ho kagad ang ating mga nababalitaan. Unti-unti na hong gumuguho yung alyansang binuo nila para pabagsakin itong si Bibi Sara, itong si Jam Magno, derechahan na hong binanatan, itong si Doc Frasco. Isa ho yan sa mga dahilan kung bakit hindi magtatagumpay ang lahat ng individual na nakapaligid dito kay Marcos Jr. Mantakin nyo, Frasco, Garcia, ngayon bumabanat sa kanya yung mga kaalyado ni Tamba. Alam nga naman di siya sagot, yung asawa ni Doc Frasco. Si Cristina Frasco hoy nagsalita na rin kaugnay doon sa banat nila diyan sa Department of Tourism na underperforming. Di daw nagpe-perform. Meron hong buwelta itong si Cristina Frasco diyan sa mga demolition jobs. Bakit totoo naman hindi naman nagpe-perform. Pero meron hong excuse itong si Cristina Frasco kung bakit falsipikado ang ginagawa nilang trabaho dyan sa Department of Tourism. Bakit hindi nila nabebenta ang ating bansa sa mga turista? Bakit mas pinipili ang Hong Kong, Singapore, Japan, Malaysia, Taiwan, Indonesia? Bakit pinipili ng mga turista na magpunta doon sa mga lugar na yon? Di yamak na mas marami ho tayong magagandang tanawin dito sa Pilipinas. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Scan nyo na ho yung QR code na yan dyan sa gilid para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. At itong live na itong si Kong Jing Paras, papasadaan din ho natin yan. Ito mga kababayan, lagay na ho muna natin to sa gilid. Nako, yung mga kaalyado nitong si Martin Romualdez, talagang pinapaligiran itong mga Frasco na to. Binabanata no. Ngayon pati itong nung isang araw, napansin natin meron na talagang movement Yung girian, yung bakbakan, bago pa mag-eleksyon ng dyan sa House of Representatives, ramdam na ho natin na talagang umiigting ang tensyon sa pagitan ng pamunuan ng House at dito sa mga Garcia Frasco na to. Hayaan nung si Frasco, si Cristina, kung di tayo nagkakamali, anak yan nitong si Gwen Garcia, kamukha niya, di ba? Hindi nga lang retokada. Ito, National Unity Party President and Camarines Sur Governor R. Villaperte criticized Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco for allegedly playing the victim. Hanggang doon lang ho Pero to make the story short, kaugnay doon sa poor performance ng Department of Tourism. Ngayon mga kababayan, siyempre alangan namang hindi sasagot ang si Cristina Frasco. Alam niyo naman mga kababayan, kailangan nating marinig ang mga mga punto de vista ni Frasco kung bakit nga ba hindi niya mabenta-benta ang ating mga magagandang tanawin sa Pilipinas. Ibig sabihin na ibenta yung mahikayat, yung mga turista na magpunta sa Pilipinas. Dito nila waldasin yung kanilang mga precious dollar, di ba? Yun naman ang habol natin sa kanila Imbis na yung mga OFW natin ang magpasok ng dolyar, ang ginagawa ho dapat natin, iniinganyo natin yung mga turista na magpasok ng dolyar dito sa Pilipinas. Ang nangyayari ho kasi mga kababayan, ang ginagawa natin, mga OFW ang ibinebenta natin sa batang edad ng ating mga anak, tinitrain na natin kung paano maging OFW based sa educational system natin sa ating bansa. Talagang nandiyan yung TESDA, lahat yan. Ang educational system natin dito nakadesign para makapag-abroad tayo. Makapag-abroad ang ating mga kababayan. Hindi sila nagbibigay ng napakaraming oportunidad para mapilitan yung mga kababayan natin ng mga ibang bansa. Lahat yan, rigged yan. Kaya pagka hindi tayo nagkaroon ng matinong presidente, hindi mababago yung mga yan.
tuloy-tuloy lang ho yung pagpapadala ng mga Pilipino sa ibayong dagat para sila ang magdala ng dolyar sa Pilipinas at papakinabangan ng mga walang yang politiko na wala nang ginawa kung hindi pahirapan ng mga ordinaryong Pilipino. Yan ho talagang katotohanan. Masakit sabihin, pero yun hong totoo. Ang pamahalaan, sinasadya ho nila lahat ng mga kaganapan na yan. Yun naman ang yun naman ang kinontra ni Tatay Digong. Hanggat maaari gusto niyang umuwi ang mga OFW, pinilit niya, di ba? Uwi na kayo dito, mga engineer, mga architect. Gawa tayo marami kalsada, gawa tayo marami tulay. Mga OFW natin gusto niya umuwi. Dahil tayo, i-develop natin ng Pilipinas para puntahan ng mga investor, puntahan ng mga turista. Pero dito, iba na hong suma. Ang nangyari, total turnaround dun sa inumpisahan ni Tatay Digong. Ang ginagawa nila dito, TESDA, mag-aral kayo, ganito, ang daming opening, ganito, ganyan, punta kayo dito, yan, meron tayong ganito dyan, di ba? Ibang bansa ang mga Pilipino. Eto na, napunta tayo sa, panibag. Separate topic yan, pero pagka kasi pinag-uusapan ng turismo, kaakibat ho niyan yung benepisyo natin sa turismo. Ngayon, para maintindihan ng ating mga kababayan kung bakit talagang napaka-importante ng bagay na yan, kailangan ho nating ipaliwanag yung ini-aim natin kung bakit natin gusto mapaganda ang turismo sa ating bansa. Di ba? Ito, pisa natin. Good! Perhaps the wording that our good congressman should have used was not underperformed, but underfunded. Underfunded. Oy, nako, parang alam ko na kung saan ang kakahantungan nitong interview na to ni Cristina Garcia Frasco. Alam ko na. Tambaluslos, bakit mo in-underfunding ang Department of Tourism? Yari ka dito, tamba. For the fact of the matter remains that Congress slashed the budget of the Department of Tourism by no less than 83%. Wow! In terms of its Gatong si PH, no? Wow! Grabe naman! 83% ang tinapyas sa budget ng tourism nitong si Tambaluslos. Wow! Ng pamunuan ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Wow! Gato ngayon. Promotions funding. Hindi, ano lang ako, enjoy lang ako. Kumbaga, ito wala naman, magbakbakan kayo, pakialam namin. Basta kami, focus kami sa goal namin na mapabuti ang kalagayan ng ating bansa sa pag-suporta sa mga Duterte. Kayo, Frasco, Romualdez, Garcia, nagtulong-tulong kayo. Di ba? Nung binabanata kayo naman ngayon, it's your turn. Your turn, Frasco, your turn. Akala nyo lahat ng nakapaligid dyan kay Martin Romualdez, pag wala na kayong pakinabang, sasapitin nyo yung sinapit ng mga Frasco na yan. Yung mga sila Riton, yung mga nakapaligid dyan. Pag wala na kayong pakinabang kay Tamba, ay nako, pag may rami na kayong nalalaman, ika nga. From 1.2 billion wow, to only 200 million in 2024 and slashed it by half yet again to only 100 million in 2025. wow. Notwithstanding the measly funding received by the Department of Tourism in terms of promotions vis-a-vis the multi-million-dollar marketing funds of our ASEAN neighbors. We received 5.95 million international visitors. Tourism contributed 3.86 trillion to our economy and employed 6.75 million Filipinos and nearly 10 million more directly. That is a return of over 1,900,000% from the 200. Alam, madam, isa kang malaking kapalpakan dyan sa Department of Tourism. Kahit sino pa sisingin dyan, kasalanan nyo dyan. Walang pondo, bakit di kayo nagwala? Bakit hindi kayo nakipagbalyahan? Meron namang committee level, budget deliberation, bakit di ka ginaya mo yung ginawa kay VP Sara, di ba? Talagang tinayuan niya yung mga buhaya dyan sa house. O baka hindi ka makapalag dahil takot ka kay Tamba.
O ngayon naman yung asawa mo pumupustura, eh hindi naman pala makapalag. Kung hindi kaya, wag subukan. Yan tuloy ngayon, pinagtutulong-tulungan ng pamilya nyo. Ito, ang tumitira kay, kay Cristina Frasco. Kasi nanay niyan, ano yan eh, di ba? Ma-influensya para ng mga Garcia dyan sa dyan sa Cebu, di ba? Ngayon, ang titira kay Duke Frasco, kung ang tumitira kay Cristina Frasco, itong si El Rey Villapuerte, syempre, alangan namang siyang si Duke Frasco, walang titira dyan. Ito ang titira kay Duke. Duke! Ito, dito tayo kay kay Jam Magno. Jam, banatan mo Jam ha. Nag-e-enjoy lang akong makita itong mga to na parang kailan lang talaga nagmamahalan kayo. Parang kailan lang nasa isang bubungan kayo, pinagpaplanuhan kung paano banatan itong si BP. Pag alis ni BP, kayo naman pala magbabakbakan. Eh di palakpakan namin kayo. Kayo ang tinatawag nilang pag wala nang makalaban, sila ang maglalaban. Ito na This video is for Duke Frasco. Oh, hi Duke. I will not refer to you as a congressman because I really don't see you as one. I made this video because finally, after 2 months of waiting, I wanted my feelings to fester, so that I make this video as appropriately as possible. Duke Frasco, you ambitious pig. Yes, I didn't stutter when I said that. Why? Let's just do a little bit of history, shall we? First of all, you married into power. You are not a self-made man. Frasco, your family name? Nobody's. But yes, I do acknowledge, bright ka for marrying a Garcia. Bright ka for marrying into the Garcia brand here in Cebu. But then again, your ambitions didn't stop there. And your ambitions made you too ambitious and an asshole in one. That's what I don't like. Because maikikaw tagad ni mo, remember, when I saw you in the Bagong Pilipinas Servicio Fair in Tagum? It was my birthday. But I smelled asshole the moment you walked by me. Because nakita dyan ako that you, wanting to be the speaker? Wala lang. Hindi lang ho natin kokomentohan yan dahil, yung pagbakan kayo. Go ahead. Be our guest. Pero ni isa sa inyo, walang mapagkakatiwalaan. Ito si Jam, attack dog lang naman to ni Tambaluslos, di ba? Di ba? Alam natin ang karakas niya si Jam Magno. Di ba? Walang walang problema yan. Gustong banata si Doc, banata kayo. Hindi, sa 2028, hindi namin kailangan ang mga Frasco at Garcia para papanalunin tong si BP Sara. At sigurado, sabihin mo sa amo mo, wag na niya subukan, masisira ang taba niya. How exactly? In what way, shape, or form could you be qualified to be the speaker? First of all, your district in Cebu, waman namayagpag. Ang namayagpag, ang dagko kay ni mga pangalan sa mga stante along the highway. But project-wise, laws-wise that you've passed, ahang dapita. Pero imong pangdaot kang speaker, mas taas pas imo. Maunang makasaka kog kilay ka, the ambition I smell. Pero unta na, ambitious ka, pero imong asshole, gibili nimo sa inyong balay. Ang problema, imong manggidala-dalaw, imong gilokdo. Ang problema, ang imong pagka-ambisyoso, imo pong gisagulan og pagka-brat. Remember that, ang hatag pakagot sa to, Barquillos, Rosquillos, og nang hatag paka that morning, thinking that you would buy congressmen with that. Pathetic. And aside from that, may ka maghangyo-hangyo kang speaker, nya may ka mandaot. Undangi na, Duke. Undangi gyud na. Kaya ko, dili gani ko mo reklamo, di ba nga, every single day here in Cebu, radio stations and your barkers online would make you seem like this perfect, wonderful man that should be elected as speaker. Absolutely not. You don't have the intelligence. All you have is an ambition. Kinsay nakahonghong nimo that you're qualified? Ang nakalisod man good, you're going against a giant, literally. Somebody who was born and bred to be a leader. Ikaw, you simply married into a brand that... Hindi nga manalo-nalo ng senador yung amo mo eh. I mean, sige lang. Moment mo yan, banata mo si Duke. Pero wag mo nang ibida amo mo. Madam, wag mo na ibida. Kung sana nanalo man lamang siya kahit siyang beses ng pagkasenador. Born to be leader, hindi nga manalo-nalo na may kalaban eh. Disqualify lagi kalaban. Yung born to be leader eh.
nakikipagbakbakan, hindi umuurong sa laban. Yung tipong, kalabang kita, tatalunin kita, fair and square. Kaso, susunod na malaman namin, yung kalaban niya, disqualify na sa Comelec. Yun ba ang born to be leader? Loko mo naman that no longer exists in Cebu because it's no longer in power. And mind you, this is not a shade to your mother-in-law. I actually like her, but I don't like you. I don't like that you're being Siyempre, mayaman yung mother-in-law. May impluensya yung mother-in-law. Garcia yun eh. Pagka binanatan mo si Do, binabanatan mo si Cristina Frasco. Pag binabanatan mo si Cristina Frasco, binabanatan mo si Gwen Garcia. Hindi ko alam. Pero sa bagay, trip mo yan, vlog mo yan, so basta wag mo lang ibida si Tamba. ambitious and an asshole. And you what? You hit the speaker just because he's a nice guy? Mo naman good na akong di ganahan, no? Buutan na kayo si speaker kunya ikaw. Nice guy sa mga nakapaligid sa kanya. Nice guy yung mga utos-utosan niya, yung mga asot tuta niya. Nice guy siya para sa mga yun. Oh, grabe ka animalon. Anang imong pagka-animalon, imo pag yung damay-damayon si Ma'am Yeda, diha ko. Diha ni init ang akong naong. Because remember, one of your dogs live here in Mandaue as well. She actually made a video recently. I won't hurt her. Why? Because I understand the bitterness. Being a loser at the last election, as in dili lang mere loss, as in gilubong ni Lollipop Uwano Dizon, the Congresswoman of Mandaue, the only rightful one actually. So I understand and I have respect for that dog of yours, but you absolutely not. So Kenny, I'll just make a video. See, I'm in my very calm voice because more than anything else, I still also like your wife. For now, I do. But you, no. Like mo yung wife niya. Like mo yung wife niya. Kung like mo yung wife niya, show some respect sa wife. At yung wife, labidabs yan. Pagka binanatan mo yan, binabanatan mo na rin yung like mo na wife. For now, diba? Nako, yung shifting ng politika sa Pilipinas, talagang ramdam ko yung tipong nag-iiba na talaga di ba? Pero pa sound effects, ganun yung mga tectonic plates talagang nag-iiba-iba na ng lugar, gumagalaw yung napipil natin yung tremor sa lupa. Habang itong mga itong mga pamilyang kilala talagang nag-iibahan na ng tono, nag-iiba na ng target. Ngayon si Frasco na, pagkatapos ni Bibi si ay nako. Kay murag ang imong magong ka-ambisyoso, di na gid mada, besh. Di na jud mada, and it's gotta stop. And yes, I will let you continue. But you are not the change that Congress needs. Absolutely not. You and your district, you as a congressman, questionable at best. Really, which of your projects have you not stolen from? Di hata. Bibo ni. And like I said, nang lambing pa ko. Stop what you're doing, or I will wage the kind of lambing that the Jam Magna of 2020 would be so jealous about. Why? This time, I'm in your playground. This time, I'm not afraid. And this time, I can give you my May backup siya kaya matapang. address para ako kang naungon-naungon, ani. Because I also still have the number of your COS. I can send this to him myself. But knowing that, ako ba yan? It will reach you. So here's a message for you, Duke Frasco. You can be ambitious, but can you dial down on the asshole? Dial down on it? Or please, remember this. Giluwa ka diri sa Cebu. None of your friends, none of the other congressmen that belong here voted for you. Bisan man lang gani ginominate. Not even a whisper. No. You nominated yourself. You want to make people believe that to elect a speaker requires them to what? Scream your name? Absolutely not. You're the one making all of these pages that, Frasco sa pagbabago. Hilumbes! Imni nagtubig ang imong ambisyon kay murag ako'y nagkatawan nimo. To be the speaker requires number one, that you're not an asshole. Because you gotta be a friend to a lot of people. You gotta Kung gusto mo maging effective na Speaker of the House, kailangan mo maging a-hole. Kailangan.
Kasi lahat ng trip nila wawasakin mo eh. Puro naman contradicting sa reality sinasabi nitong si Jam. Kailangan maging A talaga dyan. Maging AH dyan. Maging tumbong ng baka. Diba? Kailangan mong maging ganun eh. Bakit? Gusto nito mangsingit. Gusto nito may nakawin, pork ball. Kailangan mong magpakaganon. Ngayon, kung sobrang bait mo, kaibigan mo lahat, yan ang hindi pwedeng maging speaker. Dahil yan, ibig sabihin, kaibigan mo lahat kasi naaabutan lahat ng pabor, impluensya, o kung ano. Be a friend to congressmen and women alike. But they don't like you, dude, because they know you're STUPID, B. Yeah, you are. And again, I didn't stutter. Grabe naman. Hindi yung tipong pagka nag-English ka, kala mo napaka-intelihente ng datingan sa mga nakikinig sa'yo. Bahala ko kayo dyan, pero ako, dito sa PH Update, kabisado ko na yung karakas ng ali na yan. No? Napaka-fluent mag-English, pero pagkahihimayin, wala naman laman. O, kaya hindi naman siya nagkikipag-away ako sa'yo, madama. Sinasabi ko lang dito, kung binabanata mo si Doc, tapos binibida mo yung amo mo, wag na, hindi naman ganun yun. Pero bahala kayo, nag-aaway-away kayo, then good for you. Mag-away kayo na mag-away. Pero para sa'yo, Doc Prasco, it's your turn, ika nga. Dito na tayo kay Kong Jing Paras. Sasagutin nila itong naging, ang tawag dito, guest nitong si Manong Ted Filon noong isang araw kaugnay dyan sa impeachment ni VP Sara. Na natapos para Teka lang, bakit ba yung nagsalita? bilang sa initiation. Ito, ang hirap kasi nitong manghuhula ka lang at hindi mo binasa. Unang-una, itong dean na ito, ewan ko kung saang school ito naging dean, with due respect. Mali yung mga dinagamit mong words. Dismiss. Wala namang sinasabi yung korte na dismiss. It says that it is deemed initiated. Bakit po, Mr. Mel Santa Maria, Mr. Ted Filon, Miss Chacha, ito po ang sinasabi ng korte. Pag ang isang complaint ay inendorso, mayroong complainant and inendorso, it becomes a resolution for impeachment. Pinail po yan or ipapile yan sa office ng Secretary General. Upon receipt of the Secretary General, Mr. Santa Maria, kung nakikinig po kayo, ang sabi ng Korte Suprema, according to the rules of the House and according to the Constitution, it should be forwarded and be included in the order of business within 10 session days. Meaning to say, from the time na in-endorse by the Secretary General to the Speaker. Then the Speaker will calendar that within 10 days. And once it's calendared, kami kasing nakakaalam at ako ay expert dyan dahil ako mismo napa-impeach ko, kaming dalawa ni Topacio. Kami mismo napa-impeach ko si Andres Bautista, yung chairman ng COMELEC. Pero hindi, ang sabi ng Korte Suprema, yung unang impeachment na dapat sana yun ang magiging priority kasi unang pinail ng December 2, dapat lang na sundin yung proseso. Ang proseso niyan is ibalagay mo sa order of business upon receipt of the Speaker, tapos forwarded it to the Justice Committee within 3 days. Ang sinasabi ng Korte, dahil hinarang ng Secretary General
Kasi kung hindi pinatulog ng Secretary General, kasi kung hindi niya sana hinalang yon, mandatory po yun na darating sa Committee on Justice. Pero dahil hindi niya ginawa, because of that, sinabi ng Korte, it is now deemed initiated. Whether nakarating o hindi sa Committee on Justice, that first impeachment complaint is deemed initiated. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Why? Because they have faulted the House of Representatives. It was a deliberate action which really to prevent the first impeachment. Dahil may plano na sila na hindi nila yon. In fact, this is very clear nung sinabi sa interview niya nung Secretary General na pinigilan po kami ng mga iba dahil mayroon pa daw silang ipapile. So, it's an admission by the House of Representatives na talagang hino-hold nila. But the Supreme Court says, hindi ba pwede yan? Because that's mandatory. So, kung ginalaw nyo yan at hindi nyo pinairal yung mandato ng House Rules at mandato ng Konstitusyon, ay para sa amin, we have to interpret it because the Supreme Court is the interpreter of the law. Sabi ng Supreme Court, deemed initiated na yan. At pag mayroon ng isa na deemed initiated, therefore, hindi na pwede. Umiiral na ngayon yung 1-year ban. Yan po ang ibig sabihin. So at the time na gumawa kayo ng fourth impeachment, nag-kick off na yung 1-year ban. In other words, hindi ka na pwede na mag-file pa ng panibago kasi may nauna na, which has already been deemed initiated. I challenge you, Mr. Ewan kong pulpul na din na ito, with your respect. Basahin mo, walang sinasabing dismiss. Walang sinasabing archive. Gigil siya. Sinasabi ng court, it has been deemed initiated. Why? Because the Secretary General and the Speaker conspired with each other to hold, and Congress itself, the plenary, kasi dadaan sa plenary, there is a conspiracy between the Secretary General, the Speaker, and the plenary to make sure na yung first impeachment will not reach the Committee on Justice. And the interpretation ito eh. Sino ang interpreter? Ikaw ba, Santa Maria? Ikaw ba, Pailon? Kayo ba ang interpreter ng batas? The Supreme Court has interpreted the act of the Secretary General, the Speaker, and the plenary of not complying with the rules na hindi nila nilagay sa Committee on Justice. The Supreme Court interpreted it that their act has made the complaint deemed initiated. Yun ang ano dyan. Maliwanag eh, no? Maliwanag. Naiintindihan niyo ba mga kababayan? Naiintindihan natin dito sa PH Update. Magaling talaga tong si ulit na tayo dyan eh. So therefore, if it's deemed initiated, ano ngayon? Ano ngayon ang pinag-usapan nating impeachment na darating doon sa Senate? Di wala. So anong gagawin ng Senate kung sinabi na ng Korte Suprema na walang impeachment na balido na pwedeng litisin ng Senado? Kasi invalid yan dahil nag-violate ng 1-year ban. Mayroon pa ba? Ganun lang kasimple. Kung hindi kayo mga bobo, mga gago, may agenda kasi. Lahat kayo kasi may mga agenda. Even kayo mga dyan na mga jarista at mga komentador ng radyo, alam niyo naman na napaksimple lang yung interpretation. Imbita pa kayo na mag-imbita ng mga bobo din na nag-i-interpret. Alam niyo naman that the only people in this country who has the right to interpret
the law and the Constitution is the Supreme Court. Anyway, So, mayroon pa bang ibang pwede mag-interpret ng batas? Yan lang. itong programang ito, meron tayong theory, di ba? Kung paulit-ulit tayo. Serado, huwag pupukin ang mesa. Huwag pupukin. Naririnig namin. Ikaw, PH, nagkikinood ka na lang. Ganyan ka pa. Ha? Yung bang first verified complaint, bakit verified? It is verified. Why? Because una, mayroong complainant Oh, na mga akbayan, yung singniwe. oh. Yung niwe na biotipol, yung niwe na yan, siya ang nag-endorse. Oh. Member siya ng Congress. Oh, so, ano a bang- verified complaint endorsed by a member of Congress. So, 1 and 2 comply. Oh, yes. Okay. Was it formally received? It was formally received By who? the Secretary General. Ano nangyari? Ano dapat ang Inupuan niya Ano? kasi inorderan siya ng kanyang amo, Reggie. Shelby yan. Masisisante ka pagka galawin mo yung first impeachment. Anyway, Iburo mo muna yan dyan dahil may ginagalaw akong fourth impeachment. Pinapapirmahan ko pa at naghanap pa ako ng pondo para lagyan ko ng para pupirma yung 250 na congressmen. may tumating na pangalawa. Verified ba yun? Verified din. Endorsed by a member of Congress? Yes. Received by the By Secretary General? Franz Castro, by Manuel, by Brosas. After received ng Secretary General, ano nangyari? Hindi rin niya, inupuan din niya. Pero the second and the third, wala na yun eh. Wala rin. The first kasi is the controlling eh. Kung wala yung second and third, paano nagkaroon ng fourth? Kaya nga. At mayroong isang gunggong, hindi ko lang maalala kung sino, kung ganun daw, bakit daw paunahan? Talaga naman paunahan yan eh. Bakit si Lozano noong panahon ng old congresses? Ay, lagi na una. Parating inuunahan niya because naintindihan niya yung batas. Bakit yung panahon ni GMA? Bakit inuunahan yung weak impeachment complaint na in-endorse ni Congressman San Luis? Para strategy yan eh. Dahil because of Francisco, nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng meaning yung first impeachment versus second, the third, and the fourth impeachment. It was clearly defined. Kasi alam mo ba yung Francisco ruling? Ako rin, expert din ako dyan, pare. Si Davide, ito yun, para ma-explain ko sa inyo kung anong concept ng Davide impeachment. Una muna, may mga kalaban yata si Davide sa House, pinaimbestigahan si Davide sa Committee on Justice. Wala pang impeachment na pinail. Investigation lang in aid of legislation. Naprubahan doon na may mga si Davide, may mga kalukuhan. Yung anak niya, ginawa niyang chairman ng bidding, namili sila ng mga kortina, pinagawa nila yung mansion sa ni-repair. Sa Baguio. Walang proseso. So, natuklasan niya ng Committee on Justice. Because of that, yung mga grupo ng NPC, hindi ako member, pero naniwala ako na tama sila, nagpirmahan ngayon, naabot yung 1/3. Ngayon, idadali na sana namin sa Senate. Kasi 1/3 na eh. Hinarang kami. Yung Drilon, ayaw niyang tanggapin. Yung Divinesia at yung Gloria Macapagal, ayaw nilang ipile namin. Kasi sabi nila, ano yan eh. Utos ni Danding Kuangko yan eh. So, itong si Francisco, abogado, may mga kasama siya, kinwestiyon nila ngayon yung 1/3 vote. Kaya nagkaroon ng Francisco ruling. Pero,
actually, questionably ang Francisco ruling. Although, the Supreme Court has already made a doctrine na ito yung 1-year ban. Kasi sinasabi nila, yung amin daw na 1/3 na impeachment complaint, hindi na daw pwede dahil nagkaroon na daw ng first impeachment. Which is not really true kasi investigation lang yun. So sabi ng Korte Suprema, yung first, yung ginawa ng Committee on Justice to investigate Davide, yun na daw yung first impeachment. So yung sa amin, it will now be second impeachment and therefore it violates the 1-year ban. Diyan nila ginawa yung 1-year ban. Yun ang totoo dyan. Oh. So, we could have questioned that. Pero, pinaubahaya natin sa Korte Suprema yung interpretation nila. So, nagiging 1-year ban yan. Ganun na ang definition. So, the Supreme Court has the final say. Oh. Okay na, maliwanag ho yun. Ang final say ho talaga, Korte Suprema. Itong mga itong mga ulupong na to talagang pinagpipilitan nila. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.